Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ipapakita po namin sa inyo yung aming binabarnisan na kabinet. Pero bago po ang lahat mga boss, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag pong kalimutang i-click ang notification bell, i-like at i-share ang video na ito. Dahil sa ginagamitan ito ng paint remover mga boss, so yan po ang ginagawa natin ngayon. Kailangan po muna natin itong linisin nang sa ganon makaprepare ito ng maayos at matuyo po siya. Dahil kapag ginagamitan po ng paint remover at hindi po natin ayusin sa paglinis, ang mangyari niyan mga boss ay hindi po basta-bastang natutuyo yung ibang mga parte. Kaya yung ibang mga boss nagtataka sila kung bakit umabot na ng isang linggo yung kanilang ginagawa, may mga portion pa rin na hindi po natuyo. Yan po ay dahil sa paint remover na hindi po naayos sa pagtanggal. Siyempre, so pagkatapos na nga po nating hugasan, tinanggal yung alikabok, ito na po yung ginagawa po natin ngayon. Dahil sa ginagamitan po natin ng steel brush, habang nililinis po natin, lumalalim po yung kanyang mga bitas po ng kahoy. Yan po ang dahilan mga boss kung bakit binabatakan po natin ito ng buo ng E-Plus wood filler para po matakpan yung mga bitas po ng kahoy. So para po sa mga nagtatanong kung tama ba ang ganitong proseso na binabatakan ng manipis bago po natin ito sealer o kaya wood stain. Alam niyo po mga boss, may kanya-kanyang pamamaraan po ang mga varnisador. Magdepende na lang po yan sa gumagawa at sa inyong ginawa. May sobrang magagaling po kasi mga boss dito po sa comment section nang pinakita natin ito na nagmamasilya po tayo ng buo. Kasi nga daw hindi na makikita yung haspi po ng kahoy. At ang masasabi ko mga boss, mali po kayo dyan. Dahil kapag minasilya po natin ng buo ito, kailangan po nating lihain ito ng sagad. Yung tipong, yung matitira na lang na masilya, yung nasa bitas na lang po ng kahoy. Dito po, ang ginawa na po natin ngayon ay in-applyan na po natin ng oil wood stain. Ito po ay product po ng E-Plus. Ito po ay kagaya lang din po sa ibang mga wood stain ng ibang brand. Ginagamitan lang din po ito ng brush at basahan. Na kung tutuusin po mga boss, mas maganda pa nga po ito kaysa ibang brand na oil wood stain. Totoo po yan mga boss. Dahil yung iba po kasi hindi po makatawan. Pero dito po sa E-Plus na oil wood stain, makatawan po siya. Kaya nga po kung hindi pa kayo nakasubok nitong kanilang product na oil wood stain, bumili po kayo mga boss para mapatunayan po ninyo na totoo po yung sinasabi ko. Sa nakikita po niyo mga boss, pinagtulong-tulungan po namin itong kabinet na ito para lang po matapos po kagad. Dahil meron po kaming mga schedule po na dapat po namin tapusin din. Kaya pinagtulong-tulungan po namin ito para lang po matapos po kagad. So habang nag-i-stain po yung mga kasama ko, ako naman ay ini-spray ko na po para matuyo na po siya. Dahil alam naman po natin mga boss na ang oil wood stain ay talagang matagal po siyang matuyo. Lalo na po kapag makapal po ang pag-apply ng ating oil wood stain, ay talagang matagal po siyang matuyo. So, ang ginagawa po namin ito mga boss para matuyo po siya kagad kahit makapal po ang pag-apply ng oil wood stain, ay pinapatungan na po ng sanding sealer. So wag po kayo mag-alala kung ganyan po ang gagawin po natin. Bagkos mga boss, yan po ay nakakatulong pa nga na matuyo kagad yung ating oil wood stain kapag pinatungan po natin ng sanding sealer. Sa pag-apply naman po ng sanding sealer ang ating pag-usapan. Sa pag-apply po nito, kailangan lang po na wag po nating madaliin. Hindi po natin kapalan kagad dahil papatungan pa naman natin ito. Sa pag-apply po ng sanding sealer, hindi lang ito isang beses. Maaaring 2 beses ito patungan o higit pa. Tungkol naman po sa lakas po ng hangin. Hindi po kailangan na malakas po yung hangin. Yan po ay hanggang 25 to 30 PSI. Sa lapad naman po kung gaano kalapad yung pag-spray po natin, hindi po kailangan na malapad dahil mahirapan naman po ang pagbasa po nito. So kung napansin po ninyo, yung aking lapad po ng spray gun na ginamit po dito ay hindi po siya kalaparan. Lalong-lalo na po kung kagaya po nitong 1/4 horsepower lang po ang compressor. Pagkatapos po nating i-spray ito ng sanding sealer at natuyo na po siya, tapos meron pa kaming nakikita ng mga problema pa. Meron pang mga malalalim na bitas dito po sa ating trabaho. So ang ginagawa po natin, minasilihan po natin ito ulit. Binatakan po natin ng manipis na manipis. Saka po natin ngayon niliha. Ang pagliha naman nito mga boss, ayon pa sa sinabi ko kanina, kailangang sagad na sagad. Kumbaga, kailangang tanggalin talaga yung masilya. So ang matitira na lang, yung nandun na lang sa ilalim ng mga bitas o kaya yung mga maliliit na butas. So dahil sa nagmasilya pa tayo mga boss, natural lang po, napatungan na naman po natin ito ng sanding sealer. Kasi nga po mga boss, nagmasilya po tayo. Tandaan po natin palagi mga boss, na halos wala po itong pinag-iba sa mga pintura po na ating nakasanayan. Na basta po magmasilya po tayo, kailangan po muna nating i-primer bago po natin pinturahan ng top coat. Ganito rin po ang varnish. Kapag nagmasilya po tayo, i-sealer po muna natin dahil nga itong ating sealer, siya po yung nagsisilbing
bilang primer po. Dahil pag i-diretso niyo po sa pag-top coat ng inyong masilya, bumabakat ang masilya. Kagaya lang din po sa pintura na kapag i-diretso mo sa top coat ng inyong minasilya, bumabakat po siya. So ang ating ginagawa po ngayon mga boss na nakikita po ninyo, yan po ay nag-adjust na po tayo ng kulay. So in-adjust po natin dahil meron pong mga party po ng mga light pa kumpara po sa ibang mga areas. So mahalaga po mga boss na gawin po natin itong pag-adjust para kahit papano may habol po natin yung light na color doon sa dark. So kailangan na po natin dito mga boss na ihawig man lang natin kung hindi natin makuha yung tamang kulay po niya na uniform. Kailangan maihawig natin sa pinaka-dark. Yan po ang ating ma-achieve po dito mga boss na kailangan makuha. So sa mga kababayan po natin na mayroong mga katanungan kung paano ba mag-adjust, gamit po ang spray gun. Ganito lang po yan mga boss. Kailangan lang po na yung lapad po ng inyong pag-spray ay itodo po ninyo pagpihit. Palitan nyo po, tapos yung hangin, pahinaan din. At siyempre, pag nag-spray po tayo mga boss ng ganitong klase na ating ina-adjust, hindi po natin ito ibalagbag sa haspi po ng ating kahoy. Lagi po siyang nakauyon po kung ano po ang forma ng inyong haspi. Dahil kapag ibalagbag po ninyo mga boss, magiging kita po yung bakat po ng inyong pag-spray na nakabalagbag. At least, kapag ipauyo ninyo, kung ano man ang itsura ninyong haspi, ay check po na hindi na po siya mahalata. At pagkatapos na nga po nating i-adjust yung ating kulay dito po sa ating trabaho, ay itatap coat na po natin ito. So yan po yung ginagawa po natin ngayon. Tinatap coat na po natin ngayon. Again mga boss, sa pag-spray po ng ating top coat, kagaya lang din po ito sa pag-spray po ng sanding sealer. Na hindi po natin basta-bastang madaliin, hindi po natin pakapalan kagad, dahil magpapatong pa naman po tayo. Siya nga pala mga boss, pasensya na medyo maingay po dito sa aking bahay. Abangan niyo po mga boss ang susunod pa na mga upload na gagawin ko para po malaman din po ninyo ang mga iba't ibang mga diskarte sa pagpipintura, pagbavarnish, paggawa ng mga revertible, mga wall art design at kung ano-ano pa. Ang pangunahing target ko po talaga mga boss kung bakit nagwa-vlog ako para po makatulong ako sa kagaya po niyo mga boss na gustong matuto. At siyempre mga boss, isa po sa mga dahilan, hindi lamang para makatulong po ako sa mga gustong matuto, kundi para na rin matulungan ko ang aking pamilya. Dahil sa pagbablog mga boss, may kita po talaga basta. So para po sa mga finishing pintor dyan, mga dukero man yan, barnisador o kaya mga blankador. Kung ako po sa inyo mga boss, simula na po ninyo na mag-vlog para pagdating po na panahon mga boss, meron po tayong extra income. Hindi lang po sa ating pagtatrabaho, kagaya ko mga boss, kumikita ako sa aking pagtatrabaho, kumikita ako dito sa ating pagbablog. So ang resulta, hindi na po ako ngayon mahirapan sa aking budget. Kahit papano, kung meron tayong gustong bilhin, pagdating po ng pizza 22 sa buwan, bawat buwan po yan mga boss, 22 o 23, may sasahurin po tayo dito at dollar pa. So muli mga boss, kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss. At siyempre, huwag po niyo kalimutang i-like ang video na ito mga boss at i-share. Salamat po!